Ako si Manuel Salvador Santos. Ako yung family driver ng pamilya Salonga. Una kong na-meet ang pamilya Salonga, ini-repair nila ako ng tiyahin niya sa kanila para mag-school ba sila sa akin. Simula grade 2 ako hanggang makagraduate ng grade school, high school, college. At ngayon nagtatrabaho na ako. Si Mang Oel pa rin yung nag-drive sa akin. Nung nursery ako, nung una kasi nakakatakot siya. Pero as time progressed, nakilala ko siya as a tito figure. Over the years, tumaas yung confidence namin sa kanya dahil nakita naman namin yung maingat siyang mag-drive at saka masaya yung mga bata sa school bus nila. Since malapit yung office ko sa school, naging regular passenger na niya ako. Naging close siguro kami ni Tito Owen kasi maalaga siya sa mga kasakay niya. 11 years old kasi ako. Yung day na na-discover na meron akong brain tumor, kasama namin si Tito Owen nun. For the whole duration na nasa hospital lang ako. Nandun si Tito Owen, tsaka yung buong family niya, bumibisita sila lagi sa akin. Wala na siyang school bus, nag-offer siya na maging family driver namin. Wala namang nag-iba, doon pa rin. Para ko na silang mga tunay na pamangkin. Pamilya ko parang pamilya nila ang tingin sa mga pamilya sa Salonga. Parang isa na ako sa kanila ganun. I think grade school ako nung sinabihan ako ni Mama na we'll call him na lang Tito Owen instead of Mang Owen. Kasi we see him more like a tito. Sobrang nakakatuwa kasi parang complete yung feeling. Nung Ondoy, tinawagan ko siya kasi nagpatulong ako ng paglilikas kasi ang kasama ko noon, parents ko na parehong medyo may edad na. So nagpunta siya sa bahay, tinulungan niya kami, nailabas niya kami lahat, nailipat niya kami sa bahay. Pero ang hindi ko alam, hindi pala siya nakauwi sa family niya. Kasi syempre, buong Marikina binabaha, pero nandun siya. Isa yun sa mga hats off na ginawa ni Tito Owen para sa pamilya namin. Bago ko pumunta ron, siniguro ko muna na wala pa yung sa critical level, ganun. Naisipan kong tumulong sa kanila nung time na yon kasi natulungan ako ni Lenny sa pagpaaral din ng anak ko dahil sa pagtulong niya sa aking makapagpalit ng sasakyan. Mahalaga sa akin nakapagtapos sila kasi hindi ako nakapagtapos. Kaya ako nagtrabaho ng ganito. Lagi namin sinisigurado that he belong. Kung anong kinakain namin, yung hindi kinakain niya. Kung anong ginagawa namin, yung hindi ginagawa niya. Umuwi si Papa from Singapore, mag-duty free kami, kasama rin siya. Tapos kung anong binibili namin, na nakakain namin ng kapatid ko, sinisigurado niya na makakain din ng mga anak niya. Parang itinurang ko na kasi silang hindi nga iba. Pag nandito ako, parang na rin ako nasa bahay ko na ganito. Pag nandun ang buong pamilya ko at ang pamilya ni Mang Owen, para kaming isang masayang pamilya. Kanina, hindi makukompleto yung isang araw nang wala si Tito Owen. Ano na siya a man you will look up to. Hindi siya basta-basta driver.